Makipot ang putikang lupa na daan sa loob ng kanyugang lugar patungo sa bahay ng kanyang abuela. Walang ipinagbago makalipas ang 15 taon. Paminsan-minsan ay nababalaho ang gulong ng tricycle at nagmumuntik-muntik ang tumigil dahil sa hina ng luma nitong motor. Para silang nakasakay sa bangka na sinasalpok ng mga alon kapag nadaraanan nila ang mga nakausling ugat ng mga punong kahoy at mga puno ng niyog. Todo ang higpit ng kapit ni Margarita sa magkabilang bahagi ng tricycle upang hindi siya mauntog. Parami rin ng parami ang mga dawag sa daang tinutugpa nila, pasukal ng pasukal. Isang ahonin ang hindi na kaya ng motorsiklo at tumigil na. Ito, kahit ano ang gawin ng driver ay ayaw na nitong umandar. Pakabitbit niyo na lang po ang maleta ko, hindi na kalayuan dito ang bahay ng lola ko. Ani Margarita sa matandang driver. Walang mapagpipilian, binitbit ng driver ang maleta at isang bag habang dala ni Margarita. Ang iba pa at lumakad na sila. Malapit nang kumagat ang dilim dahil hindi naman kalayuan ang lugar na tinigilan nila mula sa bahay ng kanyang abuela ay madali nila itong narating. Tao po, Lola, tawag ni Margarita sa harapan ng isang maliit na dampa. Walang sumagot mula sa loob. Kung maaari sana ining ay ibigay mo ng bayad ko. Kailangan ko nang umuwi at gumagabi na. May kahalong takot na wika ng driver. Binayaran niya ito ayon sa usapan at binigyan ng 2 kaha ng sigarilyong imported. Matapos itong magpasalamat ay mabilis na itong umalis. Pinitbit ni Margarita ang ilan sa kanyang mga daladalahan at tinungo ang saradong pintuan ng bahay. Itinulak niya yun pabukas. Lalo pang nagmistulang luma ang bahay dahil sa alikabok at agyo sa loob. May ang isang gaserang kukutikutitap. Pumasok na siya at tinungo ang silid ng abuela niya. Noon niya nakita ang matanda na nakahiga sa kama habang may isang babaeng nakaupo sa silya sa tabi nito. Margarita, pahaw at hirap na sambit ng nakahiga. Ako nga po, Lola. Tumayo ang babaeng nakaupo sa tabi ng kama at tahimik na tinungo ang pintuan para lumabas ng bahay. Ni hindi ito mimik nang dumaan sa tabi ni Margarita. Ewan niya kung nakita ng babae na nakangiti siya rito. Marahil hindi dahil madilim ang loob ng bahay. Hindi na siya nag-usisa kung sino ang babae at kung ano ang ginagawa nito roon. Lumapit siya sa kanyang abuelang nakahiga. Kumusta na kayo, Lola? Payak na tanong ni Margarita at umupo sa tabi ng matanda. Kay tagal ng iyong pagdating, hirap at pagaw na bigkas nito. Hindi ko kasi maiwan ang trabaho ko, Lola, pati na ang asawa at mga anak ko. Tugon niya. Handa ka na ba? Hirap na ako. Halos ay paputol-putol na tanong ng matanda. Rumagasa ang kilabot sa goong pagkatao ni Margarita. Saan, Lola? Patay mali siyang sagot niya. Kahit pa sa kaibuturan ng kanyang kaulooban, ay alam niya kung ano ang kalhugan ng tanong nito. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan iyon at nagbabaka sakaling siya na iba ang tunay na kahulugan ng sinabi nito. Subalit tama ang kutob niya. Gayon pa man ay ayaw niyang isipin at layong ayaw niyang magkatotoo yun. Ang dugong nananalatay sa ugat mo ay nagmula sa lahi ng mga isinumpa, ang lahi ng mga aswang. Ikaw na lamang ang natitira sa ating angkan, Margarita. Alam mo yan, maliban sa akin na ikaw na lamang at ang iyong mga anak, wala tayong pagpipilian. Yun na ang tradisyon. Bakit ako, Lola? Ayoko. Kung gusto mo ay sa iyong anak. Hindi, huwag. Pabigla at galit na sagot ni Margarita. Wala nang oras. Kailangan na ngayon na. Hirap na ako. Gusto ko nang matapos ito. Hindi, ayoko. Nanggigipos-pos na sambit ni Margarita. Wala kang magagawa, hindi ka makakaiwas, wala kang mapagtataguan, hindi ka makakatakas. Alam ni Margarita yun, matagal na itong ipinaliwanag ng abuela sa kanya. Bata pa siya noon, sa mura niyang isipan ay hindi siya pawaliwalaan ang ukol sa bagay na iyon. Subalit sa pagdaan ng panahon ay unti-unti niyang naunawaan ang natotoo ang lahat. Ang buong akala ni Margarita ay matatakasan niyang tungkol doon kung kaya't sinikap niyang magpakalayo-layo. Ngunit nagsisimigaw ang katotohanan ng mali siya sa kanyang sapantaha. Binaliwala niya ang 2 telegramang natanggap niya buhat sa kanyang abuela. 2 overseas call buhat sa kung sino na nagsasabing kailangan niya ng matanda at pinauuwi siya nito. Mula noon ay sari-saring masamang panaginip at pangitain ang pilit niyang pinaglabanan. Pilit din niyang pinaglabanan ang takot na umuusbong sa kanyang dibdib. Ngunit ng hapong iyon, nang masening sinalubong si Peter sa pintuan ng bahay nila, nang bigla ay umihip ng buong lakas ang hangin sa buong bahay nila.
at isang lampshade ang parang may isip na umangat sa kinalalagyan nito at tinangkang hampasin ng ulo ng asawa ang nag-iisang taong pinakamamahal niya. Nag-uukil-ukil sa kanyang isip at kalooban ang naghuhumiyaw ng puso at damdamin sa pagtutol sa maaaring mangyaring kapahamakan ng kanyang asawa. Noon nabuo ang kanyang loob na gagawin niya ang lahat para sa kaligtasan nito at ng mga anak. Upang huwag mapahamak ang sino man sa mga ito, ay tutuparin niya ang binitiwang pangako sa kanyang abuela bago siya umalis ng bansa noon. Mangako ka, isumpa mo na babalik ka dito sa takdang panahon, sa takdang oras, Margarita. Mariing paalala ng kanyang abuela nang magpaalam siya dito. Opo, Lola, matabang niyang tugon. Lumakad na siya. At habang palayo siya sa bahay na yun, ay dinig na dinig pa niya ang halos ay pasigaw na pahabol na salita ng matanda. Kapahamakan mo at ang mga taong malapit sa iyo ang kakamtin kapag hindi ka nagbalik sa takdang panahon, Margarita. Pakatandaan mo sana iyan. Katahimikan ang namagitan sa mag-abuela. Nagpapaurawa at nagpapahabag. Ang mababanaag ni Margarita sa hapis na mukha ng matanda buhat sa mapusyang na liwanag ng gasera. Kakaiba noong siya ay bata pa, madalas nanlilisik ang mga mata nito na animo palaging galit. Nawala na rin ang mga bakas ng pagtawa nito na nakakarinding pakinggan. Wala na rin ang mabalasik at matipuno nitong kain noon. Napaka-istrikta ng abuela sa kanya noon sa kabila ng lihim na pagmamahal na nadarama nito sa kanya. Alam ni Margarita na mahal siya ng abuela. Ayaw sana siya nitong papag-aralin sa kolehiyo, subalit nagpilit siya at nagsumikat upang makapag-aral. Sa huli ay lubos na rin siyang tinulungan ng matanda. Nang magtapos ng elementarya si Margarita sa Atimonan, ay pumasok siyang tagapag-alaga ng bata sa kapatid ng isa niyang teacher na sa Maynila nakatira. Hindi rin mabait ang mga ito sa kanya, ngunit pinagtiyaga niya dahil pinayagan siya ng mga ito na makapag-aaral sa gabi. Tapos na siya noon ng high school nang matanggap siya sa isang burger house bilang isang server. Nakapagpatuloy siya ng pag-aaral sa kolehiyo sa tulong rin ng kanyang abuela. Nursing ang kinuha niya at tinapos. Aral-trabaho ang ginawa niya hanggang sa makatapos. Tumayo si Margarita. Dinako ang bintana at humugot ng isang malalim na buntong hininga. Madilim na ang paligid. Huni na lamang ng panggabing ibon at mga hayop ang maririnig. Pilit na nagsisiksik ang liwanag ng bilog na buwan sa pagitan ng mga dahon sa kasukalan. Tama ang halos lahat ng hinuha niya kung bakit kahit anong pilit niya ay ayaw ng abuela niyang sumunod sa kanya sa US. Ayaw din itong lumipat ng ibang tirahan. Buhat sa probinsya ng Capiz sa Bisaya ay nagtungo sila sa lugar na ito ng Quezon Province dahil may mga kamag-anak daw sila dito. Subalit sa tagal ng panahong itinira niya sa lugar na iyon nung siya ay bata pa, ay wala siyang nakilala kahit isang kamag-anak. Kung mayroon mga taong nagpupunta sa kanila, ay inis at pagka-antipatika na nadarama niya sa mga ito. Katulad ng kanyang abuela, ang mga kilusin at galaw ng mga ito. Minsan ay nagtatawanan ng mga ito na parang nakakaloko at alam niyang siyang pinagtatawan. Kung bakit ay hindi niya malaman ang dahilan. Noon, iba na ngayon. Alam na niya ang tunay na dahilan. Naging nung elementary ay wala siyang naging kaibigan. Takot at inis ang mga klase niya sa kanya. Iniiwasan siya ng lahat. Palaging may galit kung siya ay itrato ng guro niyang si Ginang Eliazar na taga-Gumaka. At bago siya nakatapos ng elementarya, ay napakaraming hirap ang dinanas niya sa teacher niyang si Mr. Rodriguez. Tangay ang janitor ng paaralan na si Mang Godo ang mabait na nagtatanggol sa kanya. Tandang-tanda pa niya nung awayin silang isa niyang kamag-aaral na babae at napilitan na siyang lumaban. Napabagsak niya ang kaaway at kinubabaw niya yun, subalit mula sa kung saan ay hinablot ni Mr. Rodriguez ang buko niya para hilahin siya patayo. Galit na susugurin pa sana ni Margarita ang kaaway na kaeskwela, subalit marasi ang pinigilan ng teacher at inundayan ng sampal na ikinatihaya niya sa lupa. Ramdam na ramdam ni Margarita ang sakit sa ginawa sa kanya ng teacher. Hindi lamang mula sa sampal, ngunit pati na ang sakit ng pag-alipusta sa kanya. Bumangon si Margarita, galit na galit, at tangkang kakalmutin sa mukha ang teacher, subalit mahigpit na siya nitong nahawakan at pabaliting pinigilan. Noon dumating si Mang Godo at inawat sila. Todo ang hagulhol niya noon, magkahalong sakit ng katawan at pagkapi ang kanyang nadama. Siya pa rin ang sinisi at siya ang nasuspend ng principal dahil sa maling sumbong ng guro. Kinabukasan natagpo ang patay si Mr. Rodriguez. Wak-wak ang tiyan nito at nawawala ang lamang loob. Ang sabi ay kagagawan daw ng kung anong hayop. Mula noon ay napansin na niyang lagi pala siyang binabantayan ng matalas na mga mata ni Mang Godo. Lihim siyang pinagmamasdan. Sumigid sa kalamnan ni Margarita ang lamig ng gabi. Margarita, oras na. Margarita.
Wika ng kanyang abuela. Lola, ayoko. Nagsusumamong tugon niya. Parang awa mo na. Hirap na ako. Ikaw lamang ang pwedeng tumapos nito. Paano ako? Paano ang pamilya ko? Ikaw ang may katawan. Nasa iyo ang paraan. Hindi, ayoko. Diin ni Margarita. Kahit mga hulugan ito ng kapahamakan ni Peter. Ano yung binihis sa ng malamig na tubig si Margarita? Namutla siya sa takot. Gumuho ang kahuli-hulihang katatagan ng kanyang dibdib. Nalalambot ang kanyang mga tuhod. Umikot ang buong paligid sa paningin niya. Alam ng kanyang lola. Anong kapangyarihan mayroon ng kanyang abuela? At alam nitong si Peter ang susi sa lahat. Umiwas ka sa mga buntis, sa mga bata, sa mga may sakit lalong-lalo na yung mga nakaratay. Iwasan mong magalit, yung todong galit. Pinakamabuting gawin ay ang pagkain sa gabi. Kunin mo sa pamamagitan ng iyong bibig ang batong itim na lalabas sa bibig ko. Pagkatapos ay lunukin mo. Humugot ng isang malalim na hininga ang matanda at dumaing ng napakalalim. Nawala ang itim sa mga mata nito. Maya-maya pa ay nanginig ang buo nitong katawan. Bumuka ang bibig ng kanyang abuela at buhot doon ay inilitaw ang isang batong itim. Nagtatalo ang isip at kalooban ni Margarita habang nababaghang nakatitig sa matanda. Subalit na naig ang pag-ibig niya kay Peter, ang kaligtasan ng taong pinakamamahal niya. Tumimang kanyang anyo dahil sa isiping iyon. Bilang isang nurse ay marami na siyang nagawa at nasaksihan. Marahil ay isa na naman itong pagsubok, isang bagong karanasan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ng abuela at kinuha ang bibig ni Margarita ang batong itim buhat sa bibig ng matanda.